Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ngayon, Antonio po your host and welcome to my channel. Ayan, welcome po para sa mga bagong subscribers na papasok sa aking YouTube channel at welcome back naman po para po doon sa mga dati nang nakasubscribe sa channel ko at pati na sumusuporta. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Ano ba? For today's video, ayan, gusto ko lang pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit ang isang helper dito sa Hong Kong is kulang sa pagkain. Ayan, kulang sa pagkain. So, of course, mostly, one of the reasons is madamot ang amo. Given na yan, diba? So, dito po kasi sa Hong Kong, meron kaming food allowance, but meron din po kasi, or may mga ibang cases po, or most of the cases here na si amo mismo ibibigay na lang ng food, hindi na yung pera. So happy naman po na may mga amo talaga na madamo, yung alam mo yung talagang hindi mo na makain yung pagbibigay. So yan ang one of the reason. But second reason and most reason na kung bakit ang isang helper is nagugutuman dito or less sa pagkain is because of rush ng schedule niya. Kasi po dito sa Hong Kong, no, katulad sa sinasabi sa mga dati ko yung video, yung mga nag-hire kasi ng helper dito, hindi naman lahat mayayaman. Karaniwan sa kanila is mga common level lang na wherein kaya lang nila magbayad ng helper, pero kailangan nilang mag-work para makapagbayad ng helper or kumuha sila ng helper para sila makapag-work. Ayun. So, ibig sabihin nun, lahat ng trabaho is not helper, kaya si helper is very rush. So, like in my case, no, I have 2 babies, tapos yung both parents are working. So, in the morning, pagising sa umaga, rush na ako. So, swerte kapag nakapag-breakfast ako, pero pag hindi ako nakapag-breakfast, ginagawa ko na lang ng way para makakain ako along the way. O, diba? Minsan tinta ng kape, tapos, habang nag-aasikaso ka ng mga gamit ng bata sa school, isasabay mo na yung pagkakape at pagkikinakay mo kung meron lang. Inaasikaso ko rin kasi yung aking boss kapag aalis siya. Siyempre, rush ako papunta ng school ng mga bata. So, siyempre pagbalik ko naman, kasi mo naman yung maliit. So, padilidehin mo, papatulugin mo konti. Tapos, hang the laundry na iniwan ko bago ko bumaba ng bahay. Tapos, magpe-prepare ka ng lunch namin ng mga bata. Which is, mga simple dishes lang naman, like noodles or something or rice. Pero kailangan mo mag-prepare. So, it costs time. So, kung ginagawa mo yun, kailangan kumain ka na ng in-between. Kumain ka na ng in-between. So, ibig sabihin nun, wala kang time para kumain ng maayos. Kung ano na yung makukuha mo doon sa ref, yun na lang. Kasi, yun na, rush tayo. Tapos, in the afternoon, kailangan mo isettle pa yung mga bata. So, yan ang second reason kung bakit less ang pagkain. Although may pagkain, wala tayong time kumain. So, yun ang mga reason kung bakit nagugutuman ng isang helper. Not all the times naman na madamot si amo, but mostly, syempre, yun ang reason. But secondly, wala talagang time kasi nga, lalo na sa mga sasampa dito sa Hong Kong, be ready. Kasi ang mga tao dito, hindi sila palakain. Oo, hindi sila palakain. Yung kumbaga kung ano nilang makita yan. Like, sabi ko nga sa inyo before, no, nagtrabaho ko sa Saudi. Sa Saudi kasi, like, may para silang mga feast. Hilig sila sa party, diba? Dito kasi hindi sila mahilig sa party. At syempre, sabihin siguro na iba, hindi yung amo ko gano'n. Syempre, each families, meron silang different style. But ang sinasabi ko dito is yung common lifestyle ng mga Hong Kongers na very rush sila. Karaniwan din kasi dito, hindi lang sila sa kunya, hindi sila mga helper mo makikita. Yung nasa daan, kumakain sila ng tinapay, sa daan, hinihiling sila ng kape. Ganun sila ka-rush. Yun yung lifestyle dito sa Hong Kong, very fast. Kaya dito, kung may balak kayong pumunta dito, kailangan mag-discard ka. Dapat, alam mo kung paano kumain habang nagtatrabaho. Otherwise, malilipasan ka talaga ng bubo. Saka, one tip, at talagang effective na, no? Saka marami. Early in the morning, ako pag gumigising ako, bago pa man kumain ng kung ano man, o uminom ng kape or what, minom muna kayo ng warm water. Kasi minsan, yung warm water is maganda siyang sa sigmura mo. Hindi kayo agad maglulog. Tapos yun yung energy. Yun lang. For today's video, gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung mga dahilan kung bakit niluluto ng isang helper dito sa Hong Kong.
para mabigyan ko ng idea, lalo na yung mga bagong sasampa dito. Kasi alam nyo, karaniwan, naririnig ko dyan sa mga bago. Ay, kasi hindi ko kaya, nagugutom ako. Ganyan. Kasi po, unlike sa dito sa Hong Kong is very rush. Though may pagkain. Swerte ka na kapag may pagkain naman. Sige, makakain kasi makakagawa ka ng nalusot. Kaya lang, minsan makakatagmo ka na among masyadong madamo talaga. Talagang bibigay sa'yo fishbowl na lang. May soup naman. Pero, siyempre, hindi natin yung mini-wish na makatagmo kayo ng mga ganong amo. So, dun sa mga nag-a-aspire pumunta dito sa Hong Kong, good luck! Sana makakuha tayo ng mga magagandang amo, no? Ayun. O, yun lang. In this video, gusto ko ilakad talaga topic natin. So, bye guys, and see you to my next vlog.